Alright, mega love shout out. Magandang hapon po, Mabsat. Today is March 10. Happy anniversary, Tatay Digong. Yung pagkuhan sa'yo, pagpapabakasyon sa The Hague. Diyos ko Lord, isang taon na pala mga Kabsat na nakalipat. Alright, bisitahin naman natin guys, no, si Senator Risa Hontiveros. Ang update niya ngayon as of March 10, mga Kabsat. Tignan natin yung mga update kay Senator Risa, mga Kabsat. Here we go. Happy talaga kapag nag-check ang mga nasa checklist. Wow. Tulad ng ano tong mga to? Oh, may soundtrack. Nag-preside sa hearing tungkol sa kaso ni Joseph C. Alice Goo 2.0. Nag-press con tungkol sa paglusong ng 52 billion emergency supplemental budget na ipasa sa Senado ang National Autism Care Support and Inclusion. Yan, mga update kay Senator Risa, Mamsat, no? Mga nangyari. Dating propose, mga Gen Z, okay, 52.8 billion, yan ang kailangan ng bansa right now para sa emergency supplemental budget. No? Ang ating proposed emergency supplemental budget explained by our Gen Z. Salamat mga anak. Thanks mga anak. You know? Ayan po mga Kabsat. Ako po, Diyos ko Lord. Ano pa bang update natin dito? 1 hour ago kay Senator Risa, Senate Deputy Majority Leader Risa steered the passage of SBN 8 or Senate Bill number A1822 or the National Autism Care Support and Inclusion Act of the third reading on the third readings Monday, plenary session, March 9, kahapon to, no? In a nutshell of the SBN 1822 outlined the comprehensive framework for care, support, and inclusion. Punong-puno ang schedule kahapon but they are happy and productive, sabi naman ni Senator Risa. Hearing sa kaso ni Joseph C. Pinag-usapan din ang hearing sa mga dayuhang pugante na tila ginagamit ang refugee system natin sa pagtago sa Pilipinas. Inihayag natin ang supplemental budget na nasa maipasa sa Kongreso matugunan ang crisis sa presyo ng langis. Grabe yung presyo ngayon, natataas. 80 plus na dito sa Baguio. Inihayag natin ang proposed supplemental budget na nasa maipasa ng Kongreso para matugunan ang crisis sa presyo ng langis. Senate session kung saan naipasa na po ang National Autism Care Support and Inclusion Act para sa mga taong may autism. Happy Tuesday sa lahat. Sa magawa ninyo ang nasa do to the list ninyo. Yun, maraming salamat sa mga update. No? Patuloy laban sa mga kababaihan, Women's Month. Nako po, maingay ito sigurado. Kasi nga, maraming, lalo na si Suntay. Malinaw na ang pambabastos, panghaharas, gender-based sexual harassment ay walang lugar sa ating bansa. Maligayang pandaigdigang buwan ng kababaihan sa lahat. Tuwing Women's Month, madalas nating marinig ang kwento ng women empowerment in its most polished form. Women breaking glass ceilings, women leading institutions, women making history. At tama lang naman iyon. Deserve nating ipagdiwang ang mga tagumpay ng kababaihan. Pero tama. Next, sa Senado, kailangan natin tugunan ang crisis na lalong madaling panahon. Okay, what else? Dito, Senate Oxna sa Autism Care. Okay na, naulit na natin yan. Lyceum Philippines University, Cavite, maraming salamat po dito sa Woman of the Year Award. This means a lot. Kaya pala, nabigyan ng parangal pala si Senator Risa na Women's Award. Women of the Year Award. Ayun. It's been a lot with the Women's Month. Ngayong nakikita natin ng napakarami po tayong dapat ipaglaban para sa ating mga kababaihan. Makakaasa po tayo that we will always consider the unique needs of our women. Lalo na po sa mga pinaka-vulnerable at paggawa ng ating mga batas. Muli, thank you so much. Napakasayang buwan ng kababaihan sa ating lahat. Ayun. No? Silipin natin mga pictures. Yun, no? Nabigyan ng award si Senator Risa, Mabsat. Congratulations, Senator Risa. Ayan. Ay, parang sino yun? Ay, kala ko si Gloria. Kala ko si Aling Maliit. Joke lang.
konting hawig lang. Nako. Ito, totoong refugee online, boss ng refugee bugante. Nako, parang pandin lang to, no? Yung sabi nga na si Alice Go 2.0, Diyos Lord. Ito naman, mga today, all we in our autism community, okay na yan. Mama mo in her dancer's era, palaging happy kapag dinidiwang ang buwan ng kababaihan. Napasayaw na dito, Senator Risa. Sa mga pagsasamantala sa pagtaas ng presyo ng ngayon na may crisis, hindi yan dapat gawin. Ito yung pagtaas ng presyo ng langis. Kasi may ibang umaabot na 100. Okay, here we go. Marami na pong mga oil companies na nagtaas po ng presyo ng gasolina. Actually, hindi lang ngayon pati nung last week pa, nung bumaba ako sa La Union, nagulat ako, 71 na yung fuel, yung dating magkano lang, 52, 50 plus lang, hindi umabot ng 60. Pagtingin ko sa Centrum, putra 71. Ano to, joke? Akala ko pa next week pa, which is ngayong Tuesday dapat, di ba? Pero last week pa nag-start na sila, mga atat. Pero ewan ko kung may nag-report doon. Pero grabe talaga. Oy, Centrum La Union, grabe kayo. Diyos ko Lord, ang aga niya mag-declare. Last week pa, meron na kayong price hike kaagad. Kasi may ibang umaabot na 100 na per liter sa Ang anumang pagsasamantala o pag-jack up ng prices na dagok sa ating mga consumers ay hindi po dapat gawin. tanggalin yung excise tax for oil man. Another recommendation na it might be even better than suspending the excise tax. At ito yung pagsuspindi ng VAT tax on petroleum and petroleum products. At dahil yun ay isang halimbawa ng indirect and regressive tax na pinaka-proportionately tumatama din sa mga mahihirap na at vulnerable. Marami na pong mga oil companies na nagtaas po ng presyo ng gasolina at Okay na. Next, ngayong linggo, ulubos natin ang presyo ng gas, diesel at ito pa yung 1 minute lang to. Diesel at kerosene. Kailangan ng saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding. Options na pa. Ngayong linggo, lubos na magtataas ang presyo ng gas, diesel at kerosene. Kailangan ng saluhin ng gobyerno ang napipintong economic shock mula sa tumitinding oil crisis. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package ay aabot ng 52.8 billion pesos. Binubuo yan ng 12 billion pesos para sa transport subsidy, 2.8 billion pesos para sa agricultural subsidy, 38 billion pesos na emergency fund, repatriation muna at reintegration. Sa transport sector, kung ang average fuel price increase ay nasa higit 10 piso kada litro sa loob ng 3 buwan, aabot sa 12 billion pesos ang dagdag pasanin sa gastos sa krudo. May pwede bang pagkunan ng pondo para sa supplemental budget? Oo. Nandyan ang tinatayang 70 billion pesos mula sa discontinued flood control projects noong 2025. Mayroon ding 2.5 billion pesos na pondo for farm machinery ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization na maaring i-repurpose bilang agri-subsidy. Again, due to the present situation, we are urging the passage of a 52.8 billion pesos supplemental budget. Aksyonan na agad. Maraming salamat po. Ngayong linggo, lubos na magtataas ang presyo. Yan po yung update mga kakabsat dito kay Senator Rizal Teveros. Kakabsat. Pero grabe, totoo to, Sa Rinaldo, ang taas talaga ng fuel ngayon. Diyos ko Lord. Biglaan yan, biglang tumaas. But anyway, maraming salamat, Senator Risa, sa pagmamalasakit mo, especially sa may mga kapansanan, yung may autism, no? Saka yung mga pangbabastos ng mga, naku po, kung sino-sino man dyan. Lalo na yung sa kampo ng mga kadiliman. Naku po, nagsama-sama sila. Mamayang hapon, pag-uusapan natin si Ann Cortez. Kasi binasya halos lahat ng mga garapatang DTS, Sir Leonardo, no? Parang merong mechanism na nagpapaandar sa kanila. Lahat sila binabanatan si Ann Cortez. Si Ann Cortez yung biktima, di ba? Diyos ko Lord. But anyway, maraming salamat, Senator Risa, sa pagtataguyod ng mga kabataan, kababaihan, at siyempre yung pagmamalasakit sa bayan, especially dyan na ngayon, no? Na-experience natin itong price hike ng mga oil, no? Lahat tumaas. Tapos sasabihin nila, kasalanan na naman ni BBM. Putragis, nagkakagera, kasalanan ni BBM. Diyos ko Lord. But anyway, maraming salamat po sa mga nandito. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo mamaya. Lunch break lang muna tayo. Alright? Hanggang sa muli. Maestro Police signing off. Thank you very much, Hanggang sa muli.